natin ngayon. Sa panahon natin ngayon kasi napakaraming nagtuturo. Sa tingin mo maganda pero kahuli-hulihan ay hindi. Kaya marapat tayong mag-aral ng kanyang salita. Hindi lamang yung kanyang salita, kundi yung kanyang kalooban. Ano ba ang naisin ng ating Panginoon? At ito nga yung sabi ko, ito yung titulo niya, yung Believer's Aim, yung proper knowledge of God and His will. Kasi ito yung magdudulot kung paano kang mamumuhay. Kaya ang mensahe, every believer should aim to have proper knowledge of God and His will, to have proper conduct, and be grateful to God. Unang puntusin natin ay yung tayo'y maging lumago spiritually. Dali po, tingnan ko lang dito sa Tagalog. So verse 9, makapansin-pansin diyan, kaya nga, andito na yung pananalangin ni Apostol Pablo, saka yung encouragement sa bawat isa sa kanila. Kaya mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan, pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng marapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian para sa kalahat ng katatagan at pagtatyaga na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niyang tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito yung panalangin ni Apostol Pablo na sila ay mag-aim na lumago spiritually. At tandaan natin, ang Colosas kasi ay isang probinsya na kung saan ay hindi siya katulad sa Korinto, na ang mga Korinto ay sadyang napakaraming matalino. Hindi naman sa nandyan kasi yung mga orator, 'di ba? Yung mga magaling mga tuwiran, sila Cicero, Seneca, nandoon sila. While dito sa Colosas, ito ay isang, parang kung titingnan natin, ay isang probinsya. Hindi siya syudad. Pero pinupuntahan pa rin siya ng mga eresis o yung mga hidwang turo. Sa kadahilan, bakit maraming mga hidwang turo na dumadaan sa kanila? Ito kasi ay daanan, ruta, kung saan nagkakaroon ng trade sa Hierapolis at Laodicea at papuntang Epeso. Kaya maraming katuruan silang nasasagap. At kaya nagpunta si Epapras kay Apostol Pablo para alamin ang mga bagay na ito. Una, makikita natin yung grow in the knowledge of His will. In verse 9b, sabi, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Pag sinabi kasing will, nandoon yung purpose of His will. Ano ba itong purpose of His will? Yung mystery of His will, purpose of His counsel. Kung babalik tayo doon sa Epeso, ano yung purpose niya? Tayo bilang ang lahat ng mga sumasampalataya, bilang kanyang anak, di ba? At andoon yung kanyang plano. Ito'y nire-reveal niya.
Sa kaya nga ito ay nai-reveal, na ipapahayag, na ipapakita sa kanyang salita. Kaya kung hindi natin binabasa ang kanyang salita, hindi natin malalaman, hindi natin matutuklasan ang kanyang naisin at hindi natin malalaman ang kanyang plano. Yung tulad ng binanggit ko kaninang umaga, di ba? He predestined us for adoption to Him as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Ito yung kanyang naisin. Na tayo ay, ano ba yung naisin sa akin ng Panginoon? Saan mo makikita? Hindi makikita sa comics yun eh. Di ba? Hindi mo makikita yun kung saan-saan. Dito mo lang makikita yun. Di ba? Bilang ako isang makasalanan, di ba? Na kung saan ay destined na ako para parusahan, pero dahil sa pag-ibig niya, di ba? Yung plano niya sa akin ay maging isang banal, walang dungis, sa harapan niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang Colossus at ang Ephesians at ang Philippians at ang Philemon ay may magpagkakaugnayan dahil iisang panahon ito isinulat. At isinulat ito ni Apostol Pablo at meron siyang kumbaga dinidikta niya lang itong mga bagay na ito. Minsan random, tapos biglang hihinto, pahinga muna sila. Ganon yung mga bagay. Pero pag natapos niya na lahat ito, pinipirmahan niya. Pero bago niya pirmahan ito, binabasa niya muna ulit. Maaring ito ay ang noon ay parang esteno para mabilis magsulat sila, di ba? Ganun yung mga style nila noon. Kaya ipinapakita niya yung ano ba yung magiging mana ng isang mananampalataya. At ano ba, paano akong isusustini ng Diyos? Paano niya ako papangalagaan? Ito, unti-unti ay ipinapakita ng Panginoong Diyos sa magitan ng kanyang salita at pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. Yung misteryo ng kanyang naisin sa atin, yung kanyang purpose ay para sa atin na siyang sumampalataya na kanyang nitinanggap para maging anak. Diba? Iyon para ikaw ay pabanalin. Makasama ka niya pagdating ng panahon. At ano ba yung kanyang naisin dito? At hindi lamang yun. Kung nakikilala natin ang Panginoong Hesukristo, ay nakikilala rin natin ang Diyos. Kung meron nga one eksena o isang act doon sa John 14 verse 9 yata iyon, sabi niya, Panginoon, ipakilala mo sa amin ang Ama. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Felipe, matagal mo na akong kasama. Hindi mo ba nakikilala ang Ama? Parang ganun. Habang nakikilala mo ang Panginoong Hesukristo, nakikilala mo ang Ama dahil siya yung fullness ng Diyos Ama. Ito yun patuloy na ipinapakilala niya ang kanyang sarili na pinapakilala ng Panginoong Hesukristo ang Diyos natin bilang Ama at tayo bilang anak. At ano pa ang makikita natin dito sa kanyang mga naisin at kalooban na ito? Making known to us the mystery of His will. Ito yung layon niya, yung will niya. Sa Epeso po yung binabanggit ko according to the purpose which He set forth in Christ. Yung kanyang mga layunin ay itinuon niya sa ating Panginoong Hesukristo. At siya ang nagpaliwanag nung siya ay nandito sa lupa. At paano pa natin makikita ang mga bagay na iyon? Makikita natin yun doon sa Four Gospel. Unti-unti makikita mo kung ano ba ang ipinapaliwanag ng Panginoong Hesukristo. At hindi lamang iyon. Ipinapaliwanag din ito. Yung Gospel ay ipinapaliwanag din ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat.
yung misteryong ito. Marami ang nagbabasa ng salita ng Diyos pero hindi nila naiintindihan. Ito yung sinasabing, yung mystery of His will. Alamin natin ano ba ito? Ano ba yun? Halimbawa na lang, bakit napakatagal na si Eva o si Adan ang nagkasala? Bakit ilang panahon bago dumating ang Panginoong Jesucristo? Ito yung misteryo na kung saan ay tutubusin tayo sa ating mga pagkakasala. At hindi lamang iyon. May mga misteryo pa na kung saan ay yung sinabi ko nga kaninong umaga, yung pride ng mga Hudyo na sila lang ang nasa kanila ang kautusan, nasa kanila ang covenant, nasa kanila ang patriarka. Sila lamang ang maliligtas. Pero hindi. Ayon sa plano ng Diyos, para sa iisang iglesia, sa iisang katawan, ang Panginoong Hesukristo ang siyang ulo. Na kung saan ikaw man ay hentil, ikaw man ay Hudyo, iisa ang iyong Pangulo at iisa ang iyong Ama. Kaya nagkakaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa dahil ito ang kanyang itinuro. Love your neighbor as yourself. Pero hindi mangyayaring love your neighbor as yourself kung wala ang naunang utos. Love your God with all your heart, mind, strength. Ano yung pangunahing itinuturo doon? Yung pag-ibig. At nagkaroon pa ng pagdadagdag ang ating Panginoon. Pagdating doon sa John 13:35. Sabi niya parang ganoon na kung saan, sabi sa 35, sa John 13:35, look pala to. Basahin ko lang po sandali para hindi ako mamali. Ito'y pagsasabi niya doon sa mga apostol o disipulo. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. Ito yung magiging pagkakilanlan sa atin. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ito yung mga gustong ipaalam. Ito yung dapat dumago tayo. Ito yung panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na sila ay lumago. Lumago bilang pagkakilala mo kung sino yung Ama mo. Lumago sa kanyang mga plano, yung mga misteryo na kanyang ginagawa na minsan ay hindi natin maarok. At ano pa, yung ikatlo, lumago tayo sa counsel of His will. Ano ba yung counsel of His will niya? Yung kabuuan ng Biblia. Kung paano ipinagkaloob niya yung kanyang buhay, pinagkaloob ng Diyos Ama yung kanyang bugtong na anak. Para ano? Para ipakita yung pagmamahal niya sa atin. Ipakita yung kanyang napakabuting plano. Kaya pag nakita mo yung mga yun, salamat, Panginoon. Diba? Kaya nga, patuloy nating kilalanin ang Panginoon. Basahin natin ang kanyang salita. At tandaan natin, sabi ng banal niyang kasulatan sa John, at ipapaalala sa inyo ng banal na Espiritu ang alin? Yung mga salita ng Panginoon. Hindi mo naman binabasa. Di ba? Walang ipapaalala. Kaya dapat nating basahin. Ito ay ang kahuli-hulihang puntuhin niya rito kung malaman mo yung kanyang will sa iyo bilang isang anak niya, yung mga misteryo ng kanyang kalooban, yung kanyang decree na itong kanyang salita. Ano ang mangyayari doon? Luluwalhatiin mo siya. Papupurihan mo ang kanyang biyaya. Papupurihan mo siya. Ito yung magiging laging sa isipan mo.
Kaya patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita, hindi lamang yung at sa pamamagitan ng kanyang salita ay patuloy na makikilala natin ang Diyos. Kung ikaw ay mayroon ng proper na pagkakilala o pagkaalam sa kalooban ng Diyos at pagkakilala patungkol sa Diyos sa magitan ni Jesucristo at sa kanyang na magitan ng kanyang salita, nagkakaroon ka ng paglakad ayon sa kanyang naisin. Yung sa verse 10, di ba? Ito yung ito yung mga ikalawang punto, to walk fully pleasing to the Lord. Ito yung pag ang aim mo ay makilala siya, i-aim mo rin na makalakad ka ng nakalulugod sa Diyos. Dahil yung sabi niya rito sa verse 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord. 'Di ba? Inuna muna ni Apostol Pablo na alamin mo yung karunungan ng Diyos in all spiritual wisdom and understanding, yung word so as. Kaya ka makalalakad ng mainam dahil sa kanyang salita, hindi lamang dito dahil sa paggabay niya bilang isang anak. Nandoon na, ikaw ay nilukuban na ng banal na espiritu at makakalakad ka ng ayon sa kanyang naisin. Yung fully pleasing to Him. Paano ba yung fully pleasing to Him? Yung nakalulugod sa Kanya. Makikita natin yung fully pleasing to Him, verse 10, sabi, upang kayo lumakad ng marapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit inaaral mo ang Kanyang salita, ang Kanyang naisin, ang Kanyang plano, para ano? Ito yung para kayo lumakad na nararapat at lubos na nakalulugod sa Kanya. Ano pa? Habang inaaral mo ang Kanyang salita, ikaw ay namumunga sa gawang mabubuti. Ito ini-aim natin. Tayong ginagawa natin ito. Lumalago tayo habang inaaral natin ang Kanyang salita at ang Panginoong Hesukristo. Bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Yung paglago natin sa kaalaman sa Diyos, hindi lamang bagamat ito ay nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ay yung pagpapaunawa dito ay sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay sa iyo ng talino, kaunawaan, para maunawaan mo ang Kanyang salita. Kung sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero nandoon pa rin ang paanyaya ni Apostol Pablo o yung pagdedeklara niya, pagsasaad niya na bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Nandoon, ano yung pahit, ano yung pagsisikay natin? Kung walang paggabay ng banal na Espiritu, ay baliwala. Kaya kung naiintindihan mo ang Kanyang salita, nandoon na ang iyong pagpapasalamat. Panginoon, salamat po sa pagpapaunawa niyo sa akin, sa mga salita mo na aking binabasa. Dahil yung kasunod nun kasi being strengthened with all power. With all power sa Kanyang kapangyarihan. Di ba? Ito'y sa pamagitan ng banal na Espiritu. At dinagdagan pa, according to His glorious might. Di ba? Naway palakasin kayo ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng
katatagan, pagtsatsaga. Nandoon, unti-unti, habang ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw ay mas lalong lumalalim sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin doon, nagiging yung root mo ay lumalalim sa Kanya. Ibagamat hindi ito nakikita ng ibang tao. Pero, yung bearing fruit, ito, ikaw ay lumalago, nakikita nila ito, yung ebidensya sa iyong pamumuhay, sa iyong pananalita, sa iyong mga thinking. Ito ay lumalago at ito yung nakikita nila na, oo nga, hindi lang ikaw ang magpupuri, pati yung mga tao ay magpupuri pag nakikita nila yung ganon. According to the glorious might for all endurance and patience. Nandoon yung pagtitiis mo habang tulad nga nung sinabi ko kanina, yung perseverance natin, kasama rin yung preservation ng Diyos. Yung patience, di ba? Katatagan at pagtitiyaga. Hindi ka magiging matatag kung hindi mo inaaral ang kanyang salita. Kung hindi mo siya patuloy na kinikilala sa magitan ng kanyang salita. Pagtitiyaga na may galak. Maari tayong magtiyaga, maari tayong may katatagan, pero kung hindi ka sasamahan ng Panginoon, wala kang kagalakan. Maaring nagtitiis ka pero umaangal ka naman, di ba? Nagagawa natin yun minsan. Pero pag ikaw ay rooted sa Panginoon, grounded, at ikaw ay pinatatag sa Kanya, lahat ng bagay mamumutawi sa iyong bibig ay patuloy na pagpapasalamat. Kaya salamat sa Panginoon sa mga bagay na iyon. Tandaan natin, yung mga huling binanggit ay mula sa Diyos. Yung pagpapatatag sa atin, nakalagay naman doon, ito ay ibinibigay niya sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu para tayo ay makapagtiyaga, para tayo ay maging matatag ng may kagalakan. Hindi lamang doon nagtatapos iyon. Yung ikatlong puntuhin, parang matatapos na ako . Yung ikatlong puntuhin ay nandirito sa verse 12. Sabi ko nung inaaral ko to, tama na siguro itong verse 12 dahil marami na. Pero habang binabasa ko, ay hindi ko pwedeng iiwan yung verse 13 and 14. Yung word kasi dyan na nagpapasalamat sa Ama. Bakit ka nagpapasalamat sa Ama? Diba? Yung kanyang ginawa, na ginawa niya tayong karapat-dapat na makibahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ito, pinapaalam na ni Apostol Pablo yung mangyayari sa darating. Kung babasahin nyo nga sa Revelations, sino yon? Ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay makakasama natin. Wala nang ilaw. Sino ang ilaw doon? Kundi ang ating Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Yun.
Ginawa niya tayong karapat-dapat makibahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Yung word na banal sa kaliwanagan, ito yung plano niya doon sa Efeso na kung saan ay yung plano ng Diyos. At ito ay mangyayari dahil ito yung kanyang naisin at ito yung kanyang planuhin. Yun ang una nating dapat na ipagpasalamat. Hindi pa natin ito, wala pa tayo roon, pero nandun na yung patikim na kung saan ay naliliwanagan tayo sa kanyang mga salita. Na ang lahat ng bagay nauunawaan mo at unti-unti pagka meron kang kausap at may argumento, hindi ka agad bumubunghalit ng galit. Dahil nandoon ibinagkaloob na sa iyo ang katatagan at pagtsatsaga sa buhay na ito. Kaya ikaw ay patuloy na magiging mapagpasalamat. Yung kanyang pangako kasama na iyon, di ba? Yung makibahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Unti-unti niya tayong iminumold at tayo man din ay ganoon na kung saan sabi ng Panginoong, let your light shine before men. Tayo rin ang nagiging daan para ang ibang tao ay maliwanagan sa pamumuhay na ito, sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya maraming bagay tayong dapat ipagpasalamat. Ano pa? Sa verse 13, sabi ko, kaya nga hindi pwede na yun doon lang sa verse 12. Ito yung sinabi sa verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Eh yun lang. Malaking pagpasalamat mo na di ba? Ikaw nga, lumakad ka sa kadiliman. Di ba? Mababangga tayo. Pero ito, iniligtas niya tayo sa kadiliman na kung saan nakakapamuhay ka ng maayos ang iyong isipan, maayos ang iyong lahat ng bagay. Hindi ka lang niya inilipat sa kadiliman inalis doon Hindi ka lang niya iniligtas. Inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Saan ba ang kaharian ng minamahal na anak? Locally, di ba? Sa iglesia. At darating ang panahon, makakasama natin ang iba't ibang mga lahi, ibang tao. Pero sa panahon ngayon, ito yun ito yung patikim sa iglesia. Ito yung patikim ng Diyos na kung saan ay nangunguna ang pag-iibigan. Na kung saan may mali, dapat i-correct. Kung saan merong nalilimutan, dapat paalalahanan. Ganoon ang gawain natin sa bawat isa. Ang pinakamahirap kasi yung pagkukorek. Dahil nagagalit mismo sa iyo ang isang tao. Pero tandaan natin, ang pagkukorek ayon sa Biblia, kung siya ay iyong kapatid, ito'y uri ng pagmamahal. Dahil gusto mo siyang maibalik doon sa tamang landasin, sa tamang kaisipan, sa tamang prinsipyo ng ayon sa Biblia. At ang planuhin nito ay sa darating. Kaya ka ikinokorek ng Diyos. Kaya, salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na iyon.
At kung mapapansin natin, napakarami ng lahat ng bagay na ito, yung pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Dito pa lang sa verse 14 na kung saan, 15, ipinaglalarawan dito kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Kaya nga, babalik tayo doon kung makikilala. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, at ang bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga bagay na mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay na nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay mahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula ng panganay mula sa mga patay upang siya ang maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Kaya kung ano yung mga ipinag-uutos ng Panginoon, siya ang autoridad sa iglesia. Kaya nga, ibinigay ka, idinako ka roon, inilipat ka para siya ang maging Panginoon mo, siya ang maging Pangulo mo. Kung ano ang kanyang sinabi sa kanyang salita, ito ang iyong susundin. Pero hindi lang ganoon. Binigay niya pa sa iyo ang kanyang banal na Espiritu. Para ikaw ay patuloy na gabayan, para ikaw ay patuloy na pinuhin, para ikaw ay patuloy na iayos ang iyong pakikitungo sa Diyos, pakikitungo sa iyong kapwa. At hindi lamang iyon. Ipinagkaloob niya yung kanyang anak para ano? Na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito yung kung paano doon sa lumang tipan, pag sila ay nagkakasala, yung Ark of the Covenant, ito binububuan nila ng dugo para ano? Para ma-please yung God, ma-please yung God, para ma-please yung Diyos sa inaalay nilang mga toro o hayop. Pero sa atin ngayong panahon, nung dumating ang Panginoong Hesukristo, yung sinasabi rito, nasa Kanya, tinutukoy ang ating Panginoong Hesukristo, mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Na-blot out na yung kasalanan mo, hindi lang yun. Hindi na ito aalalahanin ng Diyos dahil ikaw ay Kanya ng anak. Pero tayo, naaalala pa rin natin yung mga kasalanan nating ginawa. Ganoon tayo. Pero kung ano ang sinabi ng Kanyang salita, ito siya. Ito yung Kanyang ginawa. Yung Kanyang galit, kung paano nung sa Old Testament, pinapahupa lang nito yung galit ng Diyos sa pagbububo ng dugo doon. Dito, yung Kanyang sinabi rito na siyang katubusan, na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Nung inialay niya ang Kanyang katawan, nagbubo ang dugo, tumulo ang dugo. Ito yung naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya kung maiisip mo yung lahat ng mga bagay na yun, hindi natin kaya sa ating sariling pagsisikap. Kahit anuman lumakad ka man ng paluhod, lumakad ka man ng naggaganon pa nga yung iba, di ba? Hindi ka papatawarin noon. Kundi sa magitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesus o yung Kanyang ginawa doon sa krus ay sapat na. At ito ang siyang ating patuloy na sampalatayanan. Kaya napakaraming bagay na dating
ah, ipagpapasalamat, di ba? Pag nalaman mo ang kanyang kalooban, makakalakad ka ayon sa kanyang naisin na kalugod-lugod. At ano pa, ikaw ay magiging mapagpasalamat pag naaalala mo na ako dapat ay patungo na doon sa judgment, sa impyerno. Ngunit ako'y sinagip ng Diyos din mismo sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Kaya walang mamumutawi sa bawat bibig natin pag naaalala natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believed should not perish but have everlasting life. Di ba? Napakagandang pangako sa bawat isa sa atin. Saan ka pa pupunta? Pupunta ka pa ba sa iba? Ang sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita na patungo sa buhay na walang hanggan. Patuloy natin siyang kilalanin, patuloy nating aralahanin, patuloy nating aralin ang salita ng Diyos, at ito ay mangyayari bilang mga anak, bilang mga mananampalataya. Dahil nandyan ang paggabay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya nga, patuloy nating aralin ang kanyang salita. Yun lamang po, tayo manalangin. Muli, dakilang Diyos na sumasalangit, salamat sa kabutihan mo, na kung saan ay ikaw man din ang siyang tumutulong sa amin upang maglayon na alamin ang kalooban mo at patuloy na makilala ka sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, sa kanyang mga salita at saka sa mga panulat ni Apostol Pablo at ng iba pang apostol. Naway patuloy na bigyan nyo kaming kaunawaan sa mga bagay na ito habang inaaral namin ang iyong salita. Nang sa gayon, O Diyos, may lapat namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, at ikaw ang siyang mapapurihan, ikaw ang siyang matanyag sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.